Baptism is never an entrance to the second birth. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka kasi kabunok ko lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3 at 5. Ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Dito po sa versikulo 3 muna, may binabanggit na maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa second birth o quote-unquote born from above or born again. Ngayon, ano po itong born again na tinutukoy? Puntahan natin ang versikulo 5. Ganito po ang sabi. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito naman po sa nasabing talata, kailangan mong ipanganak ng tubig at ng espiritu. At yan po yung tinutukoy ng phrase na born from above or born again or second birth. Kailangan pala ipanganak ka ng tubig at ng espiritu. Yan po mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang Baptist pastor na nakita natin sa social media. At mukhang medyo blurred ang video pero pagtiyagaan nyo po dahil ilalagay po natin ang subtitle ng pangangaral ng pastor na ito. Kasi yun naman talaga yung ating sadya. Hindi naman natin sadya na atakihin yung pastor mismo sa personal niyang kapasidad, kundi aatakihin natin yung aral na kanyang sinasabi. O eto, panoorin natin yung pahayag na nasabing pastor tungkol sa Juan 3:5. O eto siya. Verily I say unto you, except a man be born of water and what? Of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliwanag ho sa sulat ng Panginoon sa atin, iniwan sa atin, nandyan, hawak natin, hindi nagbabago. The eternal Word of God na maliligtas lang ang isang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. You will experience the second birth by the Word and by the Spirit. Why am I Word? Hindi ba water ho yan? Well, the water here is not baptism. Hindi yan baptism, mga kapatid. Mahinig ka maigi sa akin. Nang maunawaan mo, hindi bautismo ang nakakaligtas. Baptism is never an entrance to the second birth. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. At tingnan po ninyo Ephesians chapter 5 and verse number 26. At napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon, that He might sanctify
and cleansed it with the washing of water by the Word of God. So yung water na tinutukoy, except a man be born of water. The water is the Word of God. Ayon po sa ating napanood mga kababayan, hindi daw nakakaligtas ang bautismo. Hindi ang baptism, mga kapatid, mahinig ka maigi sa akin. Nang maunawaan mo, hindi bautismo ang nakakaligtas. Baptism is never an entrance to the second birth. At sabi din niya, ang tubig sa Juan 3:5 ay ang salita ng Diyos ayon po sa Efeso 5:26. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tanong, totoo ba ang dalawang pahayag niyang ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Umpisahan muna natin sa una niyang sinabi na hindi daw nakakaligtas ang bautismo. Tanong, ayon ba sa Biblia, hindi ba nakakaligtas ang pagbabautismo, mga kapatid? Alam po natin sa Biblia, inutos po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol para bautismuhan ang lahat ng mga bansa. Ayon po sa Mateo 28:19. Sabi dito, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung hindi kailangan ang bautismo, bakit inutos ito ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Logic naman yan. Tanong, paano ba makakapagligtas ang bautismo? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Dyan muna tayo. Ganito po ang ating mababasa. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Dito po sa ating nabasa, ang pagbabautismo pala ay ang ating pakikibahagi sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi sabi sa versikulo 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Klarong-klaro, mga kababayan. Ngayon, itutuloy naman natin ang pagbasa. Sa versikulo 6 hanggang 7 naman, ganito po ang ating mababasa. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Dito po sa ating nabasa, ikaw bilang isang tao, habang ikaw ay nabautismuhan, magiging kalakip ka ni Kristo sa kanyang pagkapako sa krus. Ibig sabihin, namatay ka spiritually during baptism. At yung namatay na, ayon sa Biblia, ay ligtas na sa kasalanan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang nabautismuhan ay nailigtas na mula sa kasalanan, mga kababayan. Kaya, kailangan talaga ang bautismo ayon sa Biblia, mga kapatid. Alam naman po natin, ikinumpara po ang bautismo sa nangyari sa panahon ni Noe. Babasahin natin sa unang Pedro 3:20 hanggang 21. Ganito naman po ang sabi. Na ng unang panahon ay mga swail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas. Sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos,
sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Klarong-klaro po ng ating nabasa, yan pala, ang bautismo po ay makapagliligtas ayon po sa ating nabasa. Kaya nga sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Klarong-klaro po, nakasulat mismo sa Biblia yan, mga kapatid. Katunayan, yan nga ang aral ng Iglesia Katolika. Ang sakramento ng binyag ay makapagliligtas. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1257. Ganito po ang sinasabi. Ang mismong Panginoon ay nagsasabi na ang binyag ay kailangan para sa kaligtasan. Dahil dyan, ipinag-utos sa kaniyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo at binyagan ng lahat ng mga bansa. Ang binyag ay kailangan para sa kaligtasan sa mga inaralan ng ebanghelyo at nagkaroon ng hangarin hingin ang sakramentong ito. Klarong-klaro po mga kababayan, ibig sabihin, ang binyag po ay kailangan sa kaligtasan ng tao. Ang bautismo, ang binyag ay kailangan, mga kababayan. Kaya itong pastor rito, palpak ang unawa sa Biblia. Busted yan, mali yan. O ngayon, puntahan naman natin yung pangalawa niyang argumento. Sabi niya, ang tinutukoy na tubig sa Juan 3:5, yan daw ay ang salita ng Diyos. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tanong, totoo bang hindi literal na tubig ang binabanggit sa Juan 3:5, kundi ang salita ng Diyos? Kasi sabi sa Juan 3:5, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Yung tinutukoy daw na tubig sa talatang ito ay ang salita ng Diyos. At yan daw ay mababasa sa Efeso 5:26 na ganito naman po ang sabi, upang kaniyang pakabanalin ito, nanininis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. At mula po dito, mga kababayan, yung conclusion kagad, Word of God daw yung tinutukoy na tubig doon sa Juan 3:5. Sisilipin natin ang konteksto na pumapalibot sa Juan 3:5, mga kababayan. Sa Juan 3, na kung saan nagsasalita po si Kristo kay Nicodemo, ano bang nangyari pagkatapos? Sige, basahin natin. Dito po sa Juan 3:22 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea. At doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo din naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Klarong-klaro po, yung tubig pala na tinutukoy, literal na tubig, mga kababayan. Nako naman, paano naman itong nasa Efeso 5:26? Sige, ano ba yung tinutukoy na paghuhugas ng tubig na may salita? O babasahin natin sa Gawa 22:16. Ganito po ang sabi, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Yung pagbabautismo pala, paghuhugas po pala yun sa iyong mga kasalanan. Paano ka huhugas kung di naman po ito literal na tubig? Naku naman, grabe naman ito. At saka, pangalawa, ang sabi, na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ibig sabihin, mga kababayan, yan nga yung tinutukoy na salita doon po sa Efeso 5:26, mga kababayan. Kaya literal po na tubig talaga ang tinutukoy sa talatang ito, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng pastor na ito, busted! Yan! Mali! Nako, mali na naman yan sa Biblia. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid.
At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am